Vier, I'm glad you are okay. Where is your mom? Ito kagad ang tanong ni Sadie na makarating siya sa ospital. Dahil natutupok na ang ospital na kinaroroonan ni Gianna, ay hindi makalanding ang sinasakyan niyang chopper sa rooftop, kaya kinakailangan pa ng piloto na makahanap ng clearing para safe na makalapag. Habang sakay ng chopper, ay bumalik ang kanyang malay kaya kagad niyang kinontak ang tauhan niya sa ospital para pigilan ng bomba. Ngunit huli na sila dahil sumabog na yon. Bagamat nahihilo pa rin siya dahil sa dami ng dugo na nawala sa kanya, ay pinilit niya ang sarili na makarating sa ospital, kaya walang nagawa si Helios kundi ang turukan siya ng gamot na pansamantalang magbibigay sa kanya ng lakas para mapuntahan nito si Gianna. Umiiyak si Vier nang maabutan niya pero hindi to kasamang ina. Kahit na anong hanap niya, hindi niya mahanap ang anino ng babae. Agad siyang kinabahan. Daddy! Mahigpit siyang niyakap ng anak. Na makita siya sa kalalo pang lumakas ang agulol nito. Mommy is inside! She's still inside! Tila nabingi si Sadie sa sinabi ng anak. Mabilis siyang kumulas dito at hinaplos ang pisngi nito. Vier, stay here. I will get mommy back, okay? She will be safe. Matalim niyang tinignan ng tauhan na alam niya nakatalaga sa kanyang mag-ina. Pero wala na siyang oras na dapat sayangin. Kailangan niyang iligtas si Gianna, lalo na't lumalaki ng apoy sa buong gusali. Sadie, we have already sent someone to search for Gianna. Baka hindi kayanin ng sarili mo kung papasok ka pa. Agad napigil sa kanya ni Zentel nang malaman ang gagawin niya. Ngunit hindi niya ito pinansin. He needs to be there. Kailangan makita kagad ng kanyang dalawang mata na ligtas si Gianna. Nagkalat ang mga tao, magkahalong doktor at pasyente, sa labas ng ospital kaya walang makapigil sa kanya nang dumaan siya sa fire exit para hanapin si Gianna. Kahit ang mga bombero, hindi siya nakita dahil kapag nagkataon ay siguradong pipigilan siya ng mga ito. Bago pumasok sa exit door, ay pasimple siyang kumuha ng gas mask na nakaparadang sasakyan ng bombero, saka isang fire extinguisher at dali-daling umakyat sa hagdan. Dahil sa ininom na gamot ay nagkaroon siya ng lakas para hanapin si Gianna sa nasusunog na building. He went straight to the 3rd floor, where he thought Gianna was. He hoped so. Sana ngay nandun ang babae dahil masyado pa ring malaki ang apoy, lalo na at sumabog na rin ang tangke ng oxygen naroon. Habang malalaki ang hakbang na umakyat sa hagdan ay malakas rin ang kaba sa dibdib ni Sadie. Hindi siya mapakali hanggat hindi niya nakikita si Gianna. Nang makarating siya sa 2nd floor ay biglang bumukas ang pinto doon at nagkagulatan pa sila. Sadie thought it was Gianna, but it wasn't. It was Gianna's father, Vincent. Have you found her? Nag-aalalang tanong niya pero hindi tumigil sa paglakad paakyat sa hagdan. Sumunod sa kanyang ama ni Gianna at nang makarating sila sa exit door ng 3rd floor ay sabay na nalaki ang mga mata nila nang makita kung gaano kalaki ang apoy doon. Gianna! Malakas sa sigaw ni Sadie. Hindi apektado ang exit door dahil punong konkretong bumubuo doon, pero ang metal ng pinto ay ayaw bumukas nang sinubukan nilang buksan yon. Damn it! It won't budge! May pagmamadali sa boses sa sigaw niya. Sigurado siyang nasa loob ang babaeng mahal niya at na-chop ito dahil sa hindi mabuksang pinto. Someone deliberately locked it. Sigurado nilang hindi makakalabas ang sinumang naiwan sa loob. May galit ang boses sa sabi ng ama ni Gianna. Kinuha nitong cellphone at may tinawagan. Those assholes. Kapag may nangyaring masama kay Gianna, iuubusin kong buong pamilya nila. Ngunit kahit na pairaling pa ni Sadie ang galit ay wala pa rin tong magagawa. Ginawa ang exit door para hindi kagad makalabas o makapasok ang apoy sakaling meron man. Pero yun ay laging nakabukas para sa emergency, kaya posibleng may nagsadyang ang ilock iyon. Habang abala sa pagtawag si Vincent ay hindi sumuko si Sadie. Gamit ang basang tela, hinawakan niyang metal na handle at sinubukan niyang pihitin. Pero hindi pa rin gumana. Inikot niyang mga mata para maghanap ng maaring gamitin para sirain ang pinto, pero kagad siyang pinigilan ni Vincent. Hindi na kailangan, paakyat na may dala ng susi. Kapag sisirain mong pinto, ay baka lalo lamang hindi yan mabuksan. Sadie was restless. Hindi siya maaring maghintay lang habang sa loob si Gianna ay tinutupok ng apoy. Pinupok niya yun gamit ang kamao habang namamao sa tinatawag ang pangalan nito. Gianna! Baby, stay calm, okay? We will help you get out of there. Kahit hindi niya alam kung naririnig siya ng babae, sinubukan niya pa rin. Hindi niya rin pinansin ang matalim na titig sa kanya ni Vincent dahil sa klase ng pagtawag niya kay Gianna. Wala nang nasa isip ni Sadie ngayon kung hindi si Gianna. It was his fault.
for putting her in danger. He was reckless about that impromptu plan of his. Bagamat wala nang magiging sagabal sa kanila ng babae at niligpit niya ng kanyang ama, inilagay naman niya sa panganib si Gianna. Mabuti na lamang at ligtas ang kanyang anak dahil kagad itong nailabas. Pero si Gianna, ilang segundong lumipas at dumating ng staff ng ospital at dala nito ang susi. Dahil sa nerbiyos ay halos hindi pa nito maipasok ang susi sa butas. What the fuck are you doing? Kahit ito ay hindi mo pa rin magawa ng maayos. Bulyaw niya sa kawawang staff at inablot ang susi dito. Tiniis niyang init ng metal na handle at nang sa oras na bumukas, ang pinto'y sinalubong siya ng makapal na usok. Mabuti na lang at meron siyang suot na gas mask, kaya hindi siya naapektuhan. Sa loob ng makapal na usok at nag-aapoy na pasilyo, ay pilit na hinanap ni Sadie si Gianna at nang makitang isang bulto ng katawan na unti-unting tinutupok ng apoy kagad na binalot ng takot ang puso ni Sadie. Humahapdi ng mga mata niya sa usok pero hindi niya kayang lapitan ang babae dahil sa umaapoy ng buong paligid. Lucky for him because the hallway was an opening space on both sides before you can reach the exit door. The fire couldn't get him. But Gianna, wake up! Malakas na sigaw niya at magtatakbo para lapitan ito pero pinigilan siya sa braso ni Vincent na nakasunod sa kanya. What are you doing? Kailangan ko iligtas si Gianna. Asik niya sa lalaki. Bahagya niya nakalimutan ng lalaking ito ay ama ng kanyang babaeng pinakamamahal. Huwag kang padalos-dalos, Monroe. Look closely. Hindi si Gianna yan. Sinunod niyang sinabi ng lalaki sa kumakapal na usok ay nakita niya na isang uniformadong babae ang walang malay na nakahiga sa sahig. Maya may isang mahinang ubong kumuha ng atensyon nila. Bigla silang nagkatinginan ni Vincent at agad na pinuntahan ang hanggang kalahating taas ng pader ng hallway at mula doon niya nakita nila si Gianna na nakasandal sa maliit na sahig sa labas ng building. She was safe from fire but suffered a first-degree burn on her back. Gianna! Tulog pa rin si Gianna na makabalik si Sadie mula sa bahay ng babae para kumuha ng pamalit ng damit nito. Umayos ng pakaramdam nito matapos ang 3 araw na nawalan ito ng malay. Nang makita nila ito sa gilid ng building ay naghihingalo na ito dahil sa natamong sugat sa likuran at dahil na-suffocate na ito ng usok. Mabuti na lang at kagad nila itong naagapan at mabilis na dinala sa kalapit na ospital upang bigyan ng karampatang lunas. Nang masigurong maayos ng mga lagay ng babae ay sa kanya ito nilipat sa private hospital ng kaibigan niya, sa Fortis Mondragon Hospital. Malapad ang sunog ng tamo ni Gianna sa likuran nito pero bukod doon wala nitong ibang sugat na pinagpapasalamat ni Sadie. Kasalanan niya kung bakit nangyari ito sa babaeng mahal niya. Kung naagapan niya lang kaagad ang plano ng kanyang ama ay hindi na lang sana humantong sa ganito ang lahat. Ngunit kahit na anong gawin niya ay huli na para magsisi dahil hindi niya na kayang ibalik ang lahat. Ang tanging magagawa na lang niya ngayon ay pangalagaan ang mag-ina niya dahil wala nang sino man ang nagtangkang agawin sa kanyang pamamalakad sa kumpanya na pinaghirapan niyang itaguyod mula sa madilim na pangangalakad. Ay ipinaubaya niya yon kay Zentel at siya'y inabalang sarili sa pagbabantay kay Gianna. He needed this break away from stress and he was exhausted. He just wants to live a carefree life with the people he loves and to propose to Gianna. Gusto niya nang hingi ng kamay nito upang tuluyan ang ipangalandakan sa buong mundo na itong babaeng mahal niya. Sadie, natigil sa pagmuni-muni si Sadie at kaagad na umikot paharap sa kama nang marinig ang namamaos na boses na yon. Nakaharap siya sa bintana habang malalim na iniisip kung paano mag-propose kay Gianna. Pero napukaw ang atensyon niya nang magsalita ito. Mabilis siyang naglakad palapit dito. Dahil sa likuran ng sugat nito ay nakatagilid ito palagi kung humiga. Gianna, umupo siya sa kama, tinawi ang buhok nitong nangistorbo sa mukha nito. Are you hurt? Tipid nang ngumiti si Gianna. Sadie felt warmth in his heart. He couldn't contain the joy filling his heart when the woman he was talking for so long finally became his. Umilingit at marahang inangat ang kamay upang haplusin ang kanyang braso. Mukhang malalim ang iniisip mo. Kanina pa ako gising at nagmamasid sa'yo nang pumasok ka. Pero hindi mo ko napansin. May problema ba? Yumuko si Sadie at marahang dinampian ang halikang noon nito sa kamatimitong tinitigan. Gianna, will you marry me? Bigla niyang nasambit. He really wanted to do it. He wanted to ask her hand for marriage kahit na ganitong sitwasyon ay sinamantala niya yon. He doesn't like fancy things as long as he is sincere. He knows that Gianna will know her intention. Malawak nang ngumiti si Gianna. Mukhang nakabawi nito ng lakas. Bukod sa gumagaling ng sugat nito sa likod, ay nakuha pa nitong tumawa. Are you proposing to me?
But Sadie was serious, na natiling matiim na titig niya kay Gianna. I want to be with you for our lifetime here. I want to be yours. Sadie didn't find those words cheesily at all. He was just conveying his true feelings to Gianna. Umangat ang kamay ni Gianna, tinaplos ang pisngi niya. Saka malawak itong ngumiti bago nilahat sa kanyang likod ng palad. Where is my ring? Nalaki ang mga mata ni Sadie, hindi mapigilang tumayo. Mula sa pagkakaupo sa kama, pagkaraan ay lumuhod ang isang tuhod nito sa sahig. Saka mula sa bulsa ng suot nitong jacket ay may kinuha itong velvet box. At binuksan sa kahinarap kay Gianna. Will you marry me, Gianna? His eyes were hopeful. Alam niyang papayag si Gianna, pero hindi pa rin maiwasang negatibong isip niya na baka magbagong isip nito. Please say yes, Mommy! Nagulat si Gianna na biglang bumukas ang pintuan at tumatakbong pumasok si Vier. Saka lumuhod din ito sa tabi ng ama nito. Hindi niya alam na nakikinig pa lang kanyang anak. Natatawa niyang inilahad ang kamay dito saka sumagot. Yes, Vier, nanginginig na sagot niya sa anak. I will marry your daddy. Biglang tumayo si Vier at nagtatatalon sa tuwa. Yes, magiging kumpleto ng family ko at hindi na ako tutuksin na Lorenzo at Every na hindi kumpletong pamilya ko. Biglang nawalang ngiti ni Gianna. Sina Every at Lorenzo ang apo ng kanyang tito Frederick at tita Emerald. Hindi niya alam na tinutukso pa lang anak niya, pero kagad na nawalang agam-agam na yon ang pinasok ni Sadie ang singsing sa daliri niya at saka ito tumayo matapos yung halikan. Umupo ito pabalik sa kama samantalang si Vier ay umakyat din sa kama at umupo sa gitna nilang dalawa. Thank you, Gianna, mahinang sambit ni Sadie. Loud claps and rowdy voices interrupted the things all of a sudden. Their families and friends arrive. Nandun din ang Lola Clemens ni Sadie para i-congratulate silang dalawa. I need to give you another island for your wedding habang inaayos ang nasira mong isla. Agad na sabi ng matanda. Kahapon lang ito nakilala ni Gianna at mag-anak kaagad ang loob nila sa isa't isa ng matanda. Hindi niya akalain na napakagalante nito at ito pang mag-sponsor ng kasal nila. Kahit naman kaya nilang dalawa yon ni Sadie ay nagpumilit ito. Hindi rin syempre nagpahuli ang kanyang magulang at Tito Frederick at nakisali din ang mga to sa usapan tungkol sa kasal. Ang dating tahimik at malapad na private ward ngayon ay napuno ng ingay at biglang sumikip. Sadie was having a headache with all these noises kaya naman matapos hayaan ng mga to na kamustahin si Gianna ay pinaalis niya ng mga to. Kahit si Vier ay napasama na rin dahil gusto itong salohin ni Lola Clemens dahil wala raw itong kasama. Hinayaan naman ito ni Sadie dahil gusto niyang masolo si Gianna. Finally, we were alone. Why did you chase them? We were together the whole night. Natatawang saway dito ni Gianna. Humiga sa tabi niya si Sadie at maingat na pinahiga ang kanyang katawan sa braso nito. Saka maraan siyang niyakap. Every minute with you is the happiest day of my life. Kahit na buong sandali pa tayo magkasama, hindi ako magsasawa dahil hanap-hanapin ko pa rin ang presensya mo kapag nagkalayo tayo kahit na sandali lamang. Hinalikan ni Gianna ang dibdib nito. Her face snuggled on his chest further, but didn't talk. Gustong-gusto niyang mga ganitong sandali na solo silang magkasama ni Sadie habang nagsasabi ito ng matatamis na salita. Their love may be filled with ups and downs, tangled in a web of distractions and problems, but she knew that no words could compare to the love they have for each other. Gianna, sigurado ka na ba talagang ang mga lalaki yun ang pakakasalan mo? Mahinang napatawa si Gianna sa sinabi ng kaibigang si Marius. Nasa club sila upang i-celebrate ang kanyang huling araw ng pagkadalaga. It was supposed to be a girls' night out pero mama sa kanila si Marius dahil ayaw nitong iwan ng 3 buwang buntis na kasintahan. Kaya kahit nag-iisang lalaki to sa grupo nilang kababaihan ay hindi to naiilang. Lahat sila'y magkakilala at game na game din sa lalaking pakipagburuan sa sorpresa na binigay sa kanya ng kaibigan niya. Siya makalawa ang kasal ni Sadie na gaganapin sa private island nito na niregalo ng Lola Clemens nito tulad ng pangako nito. At dahil sa modernong kagamitan, ang peklat ni Gianna ng tatamo niya dahil sa sunog 1 taon na nakakaraan ay unti-unti na naglaho. Sa bawat araw na magkasama sila ni Sadie ay lalo niyang napatunayan kung gaano to kabuting tao. That's why he insists on revolving his business from illegal to white business. Gianna gave all her support and totally resigned from CSS by signing an NDA and giving half her life to them. Nakalaya nga siya mula sa ahensya pero nakataya naman ang buhay niya sakaling maglalabas siya ng anumang impormasyon tungkol sa mga to. Bakit naman ako hindi magiging sigurado? Nakaangat ang isang kilay na nilingon niyang kaibigan. Kinuha niyang bote ng alak na ininom at inubos ang laman nun at tumayo.
I love the darkness inside you, Marius. We are getting married and you can't stop me from that. Kinindatan niya ito bago tinalikuran at nilapitan si Gianna ng abala sa pagsayaw at sinabayan ito. Napaparami ng inom si Gianna pero dahil masaya siya at safe naman ang lugar na kinaroroonan nila, dahil pag-aari ito ng kanyang ina ay hinayaan siya ng kaibigang uminom. Hindi rin siya nag-alala sa anak dahil ang lola kalista nitong nagbabantay dito bagong mga to tutungo sa isla. Don't get drunk yet, girls. Nakangising bulong sa kanya ni Felicity na makalapit siya dito. Kailangan mo makita ang surprise na ibibigay namin sa'yo na hindi ka lasing at baka makalimutan mo yon sa gabi ng kasal mo. Malawak na napangisi si Gianna. Sa tingin mo ba, malalasing ako ng ganun-ganun lang? Come on, let's see what you've got there. Tudyo niya sa kinakbayan ito tinalikan sa pisngi. Girls, you're being touchy. You are clearly drunk. Siyaway ni Felicity sa kanya. Agad nitong nilingon ng iba pa nilang kaibigan para umpisahan na ang sorpresa para sa kanya. We have to get Marius out. Itakwil niyo yan sa kabilang room dahil doon siya nababagay. Pristine held her fiancé's arms and pushed him out of the door. Bago pa man makapagreklamo si Marius, ay nakasara na ulit ang pinto at silang mga kababaihan na lang ang natitira sa loob. Sa kabilang kwartong tinutukoy ni Pristine ay kung saan nandoon naman ang kalalakihang nagsa-celebrate din ng huling araw ng pagkabinata ni Sadie, his baccalaureate party. Bagamat nagpumilit ito na wag na mag-celebrate dahil hindi ito interesado, ay napili ito ni Gianna kasama na rin ang ibang kaibigan niya na naging kaibigan na rin ni Sadie. 1 taon nilang pinlanong kanilang kasal at bukod pa doon ay kinakailangan din nilang tiyakin na maayos ang likod ni Gianna. Bukod kay Gianna, Pristine at Felicity, nandun din sa silid sina Kixie, Maxine at ang anak ng kanyang tita Vaya na sina Vendita at Chenny. Sumunod din ang anak ng kanyang tito Thor na si Aomi. Dahil silang mga kababaihan na lang natitira, ay kagad na sinimulan ni Felicity ang surprise na sinasabi nito. Pinaupo siya nito sa upuan habang ang mga ito'y nakatayo nakapalibot sa kanya. May inabot ito sa kanyang isang hexagonal dice at nang tingnan niya yon, ay kagad nalaki ang mga mata niya. Hindi niya alam kung lasing siya o nagkakamali lang siya sa binabasa pero, what the heck are all this? Hindi makapaniwalang sambit niya. No more complaining, guys. Vendita chuckled as she handed her a cup. Put that dice inside here, and you can choose up to 3. That will be your punishment. Si Felicity kagad naman naghanda ng camera para mag-record. Gianna rolled her eyes with the naughtiness of her friends. Napapailing na lang siya at hindi alam kung matatawa o iyak dahil sa kalokohang naisip ng mga to. Pero sinunod pa rin si Vendita at kinuha ang baso matapos ilagay ang dice doon. Matapos ikalog kagad siya nitong nilapag sa mesa. The first choice was, make love in public? Tila na walang kalasingan niya nang mabasa ko anong kalagay sa dice. Imbis na makisimpatya ay nakakalokong ngisi lang ang sinagot ng mga to. It has been recorded. Choose next. Felicity chided. Gianna hated it if she ignored her challenge. Kaya naman hinayaan niya si Felicity at muling inalog ang dice sa baso bago yung tinapon sa mesa. Pole dancing while Sadie is watching? Walang problema sa kanyang pangalawang nakuha kaya muli niyang binalik ang dice sa baso para sa pangatlong choice. But the third one was blank. Kung akala ni Gianna safe na siya, ay nagkakamali siya dahil mula sa bulsa ng suot na jacket ay may kinuha si Felicity'ng baraha na nakalagay pa sa pulang kahon. Agad na umangat ang kilay ni Gianna ang makita yon. Lucky pick, gals. That was the blank choice represent. Nangasar na sabi nito kahit hindi alam ni Gianna kung seryoso ba ito o nagbibiro lamang. The sensual music replaced the rock song, and the girls stood around the large table, giggling as they waited for the show. As Felicity placed the deck of cards on the table, Maxine stood behind her and blindfolded her eyes. Do I really need this? Tanong niya. Of course, mahinang tumawa si Maxine. Sa talas ng isipan mo, baka mahulaan mo kung anong isa pa naming sorpresa sa'yo. Sinundan niyo ng hagik-hika ng mga kababaihan. Inakay siya ni Maxine palapit kay Felicity at pinatayo doon. Now pick a card, gals. Felicity held her arms and let her touch the deck of cards. Maaari kang pumili ng 3 baraha. Biglang sabi ni Kixie. Nang mahawakan niya ng baraha, sumunod naman si Gianna at kumuha ng 3 baraha. Tulad ng sinabi ni Kixie. Nang makakuha siya ay muling nagsalita si Felicity na tinatanggal naman ni Chenny ang piring ng kanyang mga mata. You can take a look at the cards you've chosen. Kung kaninin nalalaki ang mga mata ni Gianna sa napiling choices sa dice, yun naman ay halos hindi niya maisarang bunganga sa pagkaawang nun. What the fuck is this? Nilingon niya si Felicity na ngayon ay may malapad ng ngisi. That's the choice of toys you choose for the first night with Sadie. Kinindatan pa siya nito na tila ayos lang sa kanyang ginawa nito.
Ha? Hindi makapaniwalang napailing si Gianna. You are so nerdy, but you actually have this kind of fetish. Ang napili niyang card ay pictures ng nipple clamp, corn dildo na halos hindi niya masukat ang laki sa butt plug. Pero hindi lang yun dahil may twist pa yun. Bawat laro ang kailangan niyang gamitin ay may kanya-kanyang posisyon. You can't cheat us, girls. Malalaman namin kung ginamit mo hindi ang mga laruan. Napairap si Gianna. Of course, as a computer god, she knew Felicity could put even a simple toy into motion. Next stop, biglang sapat ni Pristine. Meron pa? Hindi makapaniwalang tanong niya at nilingon ang babae. Siyempre, this is the highlight. Nakangising sabi ni Maxine sa kamuling piniringan ang kanyang mata. You have a box to unbox, girls, and you have to lap dance him kung ayaw mong hindi matuloy ang kasal niyo ni Sadie. Are you crazy? Kapag malaman na lalaki yun na magpapalap dance ako sa ibang lalaki, siguradong hindi matutuloy ang kasal namin. Well, ito ng chance na inaasam mo. Bilang huling araw ng pagkadalaga mo, ay pagbibigyan mo ng kahilingan namin, okay?